Pastor Abante sa bagong taon, walang atrasan. Sa kanyang mensahe sa pagsalubong sa bagong taon, binigyan diin ni Pastor Benny Abante ang kahalagaan ng pagharap sa hinaharap ng may pananampalataya at tapang sa halip na manatiling nakakapit sa mga nangyari na. Ayon kay Pastor Abante, gaya ng pag-inog ng panahon, hindi na maaring umatras pa ang sinuman patungo sa nakaraan. Aniya, anuman ang pinagdaanan, tagumpay man o kabiguan, ang tanging direksyon bukas para sa lahat ay ang patuloy na pag-usad. So, ito ang kanyang exact na statement. Gaya ng pag-inog na panahon, hindi na tayo makaatras pa sa nakaraan. Ang tanging direksyon ng ating maring tahakin ay ang paabante palagi. Ginamit niya. So, another, what do I say? Politiko na mensahe kasi isiningit niya yung kanyang apelyido. Talagang diehard na epal politiko. Pagkatapos ng midterm election, May 12, anong nangyari? Di ba umatras siya? Natalo eh. Kailang biglang gumalaw ang Comelec. Yun na, umabante siya. Kaya para sa karamihan, especially Attorney Rowena Guanzon, sabi ni Attorney Guanzon, wala kang mandato, Abante, dahil hindi ka hinalal ng taong bayan. Proclaim ka lang ng Comelec dahil natalo eh. So, umatras, umabante. So, ngayon, nandyan na siya. Medyo nung sa memorial services para kay late Congressman Acop, sinabi niya yung kanyang pagkalungkot, pagkabahala. Bakit? Siya na lang daw ang nag-iisang original member ng Quadcom. Wala na si Acop, wala na si Fernandez, wala na si Paduano, wala na si Barbers. Siya na lang. Kaya nakakaramdam siya ng kalukutan at pag-iisa. So siya na lang. So ano ngayon ang kanyang tatahaking landas bilang congressman? Nabanggit niya na ito nung una, yung Quadcom, bubuhayin daw niya. So siya na lang mag-isa. Abante, Quadcom 2.0. Ano pa? Maliban sa Quadcom, itong mga demolition job laban kay BP Sara, particularmente sa Ramil Madriaga testimony. Nananawagan siya na imbestigahan. Imbestigahan ng Kamara, imbestigahan ng Ombudsman. So be it. Sige. Imbestigahan ninyo. Hindi naman natataranta si BP Sara tungkol niyan. Itong mga anti-Duterte forces, kasama na itong si Abante, hindi nila ma-realize na habang mag 3 years na nilang binabato ng kahit anong putik si BP Sara, hindi nila makita na lalong umaangat. Nung simula ng atake, talagang bumulusok pababa si BP Sara. Ngayon, naka-recover na. Kaya tignan mo sa mga surveys, palaging nangunguna si BP Sara. At ang taong bayan, mulat na kung ano yung katotohanan. Alam na nila yung paninira laban kay BP Sara. Ayan, Ramil Madriaga na yan. Yung mga kaso sa Ombudsman, pang propaganda lang yan. Kasi ang Ombudsman, wala naman siyang kapangyarihan laban kay BP Sara. Pwede lang siyang mag-imbestiga, yung mga isinampang kaso,
para gamitin sa impeachment. Kaya lang, speaking of impeachment, parang malabo na. Bakit? Dalawang narinig ko, mga ano, una is si former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Sabi niya, gusto sana niyang matuloy, kaya lang good luck sa mga nagbabalak na mag-impeach ulit kay BP Sara. Kasi nga, napaka-stricto daw yung guideline set by the Supreme Court sa ngayon sa pagpapile ng impeachment. So good luck. Sana makomply nila yung requirements ng Supreme Court. Kasi ayaw na ng Supreme Court na maulit yung pagsampa ng impeachment last February na naging unconstitutional. So good luck. Ito pa, Ronald Llamas, Dilawan na political analyst. Duda ako, sabi niya. Duda ako na matutuloy pa ang impeachment ni BP Sara dahil number 1, malapit na ang eleksyon. Yung 2028 malapit na, 26 na ngayon eh. 27, 2 years na lang, eleksyon na. So, malapit ng eleksyon. Pangalawa, masyado nang mababa ang ratings ni PBBM. Lumalabas, lame duck president na siya. So wala nang asim ang presidente. Kaya kung wala nang asim ang presidente, kung sino yung malakas para sa 2028, ang mga politiko dahan-dahan na makipag-alyansa diha kay BP Sara. Sino pang mag-i-impeach sa isang kandidato na malakas para sa presidente? Yun. And then, pangatlo, sabi ni Ronald Llamas is, yun na nga, yung napaka-higpit na requirements ngayon ng Supreme Court. So, good luck, Congressman Benny Abante, pastor, congressman. Sana magtagumpay kayo sa inyong binabalak. Galingan nyo lang dahil bilog ang mundo, gumugulong ang palad. Pag upo ni BP Sara sa 2028, I don't know saan kayo pupulutin. Title, Lord, kunin nyo na siya. Sino ba itong kukunin? Ito ang reaksyon ni Attorney Rowena Guanzon, dating COMELEC at COA Commissioner, matapos ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na ipagdasal siya at ang kanyang pamumuno. Sa kanyang mensahe, humiling ang Pangulo ng suporta sa panalangin ng mamamayan. Iginiit na ang tagumpay ng leader ay tagumpay rin ng bansa. Ayon kay Marcos Jr., ito ang kanyang panawagan. Hinihiling ko sa inyong lahat na ipagdasal ako at naway magtagumpay ako. Nais kong maglingkod ng maayos para sa bansang ito. Natatawa na lang ako. Sapagkat kapag nagtagumpay ang Pangulo, magtatagumpay din ang bansa. Correct. Kailang, ano ba ngayon? After 3 years, nagtagumpay bang Pangulo? Palpak naman, di ba? Sa kanyang official Facebook, mabilis na tumugon si Attorney Guanzon at tahasang ipinahayag na iba ang laman ng kanyang panalangin para sa Pangulo. Ani Guanzon, iba ang pinagdadasal ko para kay BBM. Alam nyo na yun, Lord. Kunin nyo na siya. Isa rin. Anyway, I think Romans 13 ba yun? Na submission to governing authority. Yes. Yun ang general rule. Kaya lang, sabi ng isang bishop na kaibigan ko, ang context doon, yung submit to governing authorities, yung mga righteous governance. Kaya lang kung mayroong kagaya ngayon, talamak ang korupsyon, ang turo
ng mga pastor na napakinggan ko is Christians should voice out their dissent. Hindi pwedeng manahimik na lamang. So yung submission to governing authorities para sa mga righteous leaders, we submit. Kailan kung hindi magandang papamalakad is huwag manahimik. Voice out. Okay, so maraming verses din talaga na pray for your government leaders. Ako, pinagdarasal ko ang buong gobyerno. Sabi ko, Marcos, Araneta, Romualdez, Duterte, political clan, lahat ng mga senators, congressman, governors, mayors, barangay captains, lahat na cabinet, secretaries, their USEC, ASEC, directors, regional and provincial directors, lahat ng kawani sa gobyerno, I pray, O God, na ikaw ang maghari sa buhay ng government leaders. Kasi kung ang ating mga government leaders may takot sa Diyos, nako, magre-resulta yan ng righteous governance. Kailang kung ang ating mga government leaders, ang kanila is love of money, wala na. Impasta. Kaya, yes, dinadalangin ko sila. Of course, ang ating Tatay Digong hindi mawawala sa aking dalangin na tulungan siya sa kanyang kalungkutan doon, iligtas siya sa kapahamakan at makabalik siya ng buhay dito sana. So, ako, nagdarasal ka. I don't know sa inyo kung anong dasal nyo para sa Pangulong Marcos Jr. Ang akin is dasal nga na magkaroon sila ng takot sa Diyos. Kasi kung ang inaambisyon puros lang the root of all evil is the love of money. Puros kwarta na lang nakakatuwa naman pakinggan ang nais kong maglingkod ng maayos para sa bansang ito. Wow naman. Ngayon pa, naka 3 years na. So kumusta yung 3 years? Hindi maayos? Kasi nagkadipo-dipo na tayo eh. Another start, another 3 years. So be it. Sana nga. Sapagkat pag nagtagumpay ang Pangulo, magtatagumpay din ang bansa. Correct. Kailang, tagumpay ba ang first 3 years ng ating Pangulo? Kita mo sa mga surveys, puros negative na ang kanyang negative ng kanyang rating. Sabi niya, those are just surveys. We have other surveys. Tatawa-tawa pa siya eh. Maganda sanang pakinggan na yung mga nag-negative na siya, it's a wake-up call for me and my government. I will see to it that may pagbabago. Gagawin namin ang lahat para makapaglingkod kami. Wala eh, tawa-tawa pa siya. Other surveys. Nung lumabas yung SW survey na -3. What survey? SWS? There are other surveys. Para bang baliwala sa kanya ang dating sa akin personal ko lang opinion na bahalang negative ako. Basta ako pa rin ang presidente, wala kayong magagawa. Parang ganon. Yes, wala nga tayong magagawa dahil legality, he has to serve for 6 years. Kailang, how about his mandate? May mandato pa ba siya? Si Attorney Vic Rodriguez sabi niya, ubos na ang mandato. Kasi ito, sunod-sunod 2 survey ng SWS at Pulse Asia. Mas mababa pa ang kanyang Pulse Asia rating. -14 satisfaction rating niya at -15 ang trust rating. Lalo na sa Mindanao. Bulusok. Halos wala nang maniwala sa kanya sa Mindanao. Tapos maghingi ng dasal o kayo, I don't know sa inyo. Basta ko, pinagdarasal ko siya. Idarasal din nyo ba? Katulad ni Attorney Gonson. Lord, kunin nyo na siya.
Grabe itong Attorney Guanzon na ito. Birada todo. Walang break ang kanyang ano. To,